Chapter 2. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mata, naramdaman kong kumikirot ang ulo ko, medyo napaden naman ang kapit ko sa kumot dahil sa sakit ng ulo ko. Anong nangyari sa akin at nasaan ako? Ang huli kong natindaan ay may binaril kaming sasakyan ni Iris, at nasaan ba si Iris? Buti naman at gising ka na. Bigla naman napawi ang mga tanong ko sa aking isipan at tiningnan ang walang emosyon na si Mildred Pash. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Daddy, masayang sambit ni Mitch sakin. Inalis ko kaagad ang tingin ko sa babaeng iyon at tiningnan si Mitch. Masaya ito, ngunit makikita mo ang pag-aalala nito sakin. How are you? Malambing kong wika, ngumiti naman ito at yamakap sakin. I'm so worried about you. What happened to you, Daddy? Tumulo ang kanyang mga luha, agad ko naman itong niyakap ng mahigpit. Pasaway kasi yang tatay mo, akala mo naman sobrang tapang, yun pala nahihimatay Pash. Mahina nitong sambit, ngunit dinig ko, parent, anong sabi mo? Pinandilatan ko ito ng mata, ngunit tinarayan niya lang ako. Di ko naman ito pinansin at tinuon ko na lang ang buong atensyon ko kay Mitch. Nag-uusap kami ng masinsinan at naglalambingan rin kami. Si Mildred naman ay busy sa cellphone niya. Natigil lang kami ni Mitch nang pumasok ang doktor sa silid ko. How are you, Mr. Willows? Nakangiti nitong tanong. I'm okay but my head hurts. Sambit ko. Tumanggaw naman ang doktor. Hindi ka pa makakalis dito dahil we need to run some test para matingnan natin kung okay ba ang lagay mo. Tumanggaw naman ako. Okay, ilang days ba akong mag-i-stay dito? Isang don't want to stay here any longer because I need to work. Sambit ko. Napatawa naman si Mildred. Anong I don't want to stay here any longer ang pinagsasabi mo dyan? 3 days kang ang tulog. Sambit nito. Kumunat naman ang noo ko. Tumingin ako sa doktor upang kumpirmahin kung totoo ba ang sinasabi ni Mildred. Tumanggaw naman ito bilang ugon sa mga tingin ko. Bamantong hininga ako. What about Iris, asan siya? Tanong ko sa doktor. Your bodyguard is doing great. Actually nakalabas na siya kahapon lang, wala namang masyadong komplikasyon sa kanya and nakatulog lang siguro iyon dahil sa kalasinggan niya. Wika ni Doc. Buti pa nga si Iris hindi nahi. I cut her off immediately. Isang don't need your opinion and please stop talking. Mind your own business. Inis kong sambit habang nakatingin sa kanya ng masama. Natauhan lang ako nang hawakan ni Mitch ang kamay ko. She asterisk T. Andito pala si Mitch. I should act like I'm in love with this crazy heel. Daddy, why are you being awful to mommy? Tanong nito. No baby, I'm not. I'm due. Napatigil naman ako nang biglang umiyak ng malakas si Mildred. Agad namang tumakbo si Mitch sa kanya at niyakap ito. Kinayong ko ang mga kamao ko dahil sa inis. Gusto ata ng babaeng ito na solohin ang anak ko and she wants to have Mitch's full attention, at hindi ako papayag na makukuha niya ang loob and Mitch at tuluyan itong malayo sakin. Mitch, come here, pabayaan mo siya dyan. Galit kong sambit. Tumingin naman ng masama si Mitch sakin. Daddy, tell me, do you love my mom? Galit nitong wika. Napalunok tuloy ako nang dahil sa sinabi nito na brainwash na ata ng babaeng ito si Mitch. No, I am just. Hindi na naman ako pinatapos ni Mildred dahil nagpa-victim na naman ito kay Mitch. He's been awful to me all the time, baby. He don't love me. Alam mo bang sa maid's room niya ako pinatulog? Umiyak nitong sabi. Nang hindi na nakatingin si Mitch sa kanya ay bigla itong ngumiti ng nakakaloko sakin. Great. Binilog niya na ang ulo ng anak ko at alam niyang si Mitch ang kahinaan ko kaya ginagamit niya ito ngayon laban sakin. Ngunit I'm not easy to deal at kung madumi siyang maglaro mas dudumihan ko ang laro na sinimulan niya. Sigaw ko habang hinahawakan ang ulo ko. Napatayo naman si Mildred at tumakbo silang dalawa ni Mitch patungo sakin. Are you okay? Nag-aalalang sabi ni Mildred sakin. Bigla namang umiyak si Mitch at niyakap ako. Sumigaw pa rin ako ng sumigaw para paniwalang paniwala sila sakin. I will call the doctor. Mitch, stay here, okay, don't leave daddy. Tarantang wika ni Mildred. Napangiti naman ako nang makita kong umalis na ito. Di daddy, are you okay? Takot na wika ni Mitch. Bigla naman akong nagsakit-sakitan para maniwala itong anak ko. Humiga ako at ipinikit ang mga mata ko. Naramdaman kong binuksan na ang pinto at pumasok ang 3 nurse at 2 doktor. Grab him, let's take him to the ER para i-scan ang ulo niya. Dahan-dahan lang. Sambit ng doktor. Napamura naman ako sa aking isipan. Nagkukunwari nga lang ako. Walang hiya talaga itong babaeng ito. Nagpaubeye na lang ako sa mga doktor habang inihiga aki sa stretcher ng mga nurse. Narinig ko pang kinausaw ng doktor si Mildred. Binuka ko ng konti ang mata ko at nakita kong nakayakap si Mildred sa doktor, pati na rin si Mitch Sock.
Sinasama pa ng babaeng ito ang anak ko sa kalandian niya. Pumikit na ako ulit at hinayaan na lang kung saan ako dadalhin ng mga nurse. Inihiga na naman ako ng mga nurse sa isang higaan. Sobrang ginaw naman ng higaan na ito. Maya-maya pa ay isinagawa na nila ang dapat nilang gawin. After ng ilang minuto ay natapos na at inihiga na nila ulit ako sa stretcher at ibinalik na naman nila ako sa aking kwarto. Naramdaman kong huminto sila at binuksan ang pinto tsaka naman ulit hinayla ang stretcher at inilapag ako sa malambot na higaan. Nakaramdam naman ako ng kaginhawaan ng naramdaman kung nasa kwarto na ako. Salamat nurse, boses iyon ni Mildred. Thank you kind-hearted nurse. Sambit naman ni Mitch. Talagang nahawaan na ni Mildred ang anak ko. 3 araw nga lang akong tulog tapos ito na ang nangyari, pambihira. Nagtulog-tulugan pa rin ako at nakikinig lang sa usapan ng dalawa. Mommy, may grandparents po ba ako? Di ba po may daddy at mommy ka po? Si daddy ko kasi he don't have a parents. Sambit ni Mitch. Babangon sana ako upang pigilan ang anak ko ngunit huli na dahil nasabi na niya. Why he doesn't have a parents? Tanong naman ni Mildred, isang don't know mom, wika nito. Binuksan ko naman ang isang mata ko upang makita silang dalawa. Nakakandong si Mitch kay Mildred at yakap naman ni Mildred ang anak ko. Napakuyong ulit ako dahil sa inis. Nagmulat na ako ng mata at bigla namang bumukas ang pinto. Pumasok naman ang doktor, dala ang resulta. Tumayo naman si Mildred at si Mitch tsaka lumapit sa akin. Doc, okay lang po ba siya? Mahinhin itong wika. Di ko naman siya pinansin. Everything is alright. Ano bang nangyari bago sumakit ang ulo mo? Dalawa. Tanong ng doktor sa akin. Mildred, make me mad. Nanlaki naman ang mata ni Mildred. Paprotesta sana siya nang binigyan ko siya ng nakakamatay na tingin. Okay, I see Mrs. Willows, please wag mong hayaan ma-stress ang husband mo. Dapat intindihin mo muna siya, okay? Isambat ni Doc. Napangiti naman ako. Okay po, sambit ni Mildred, at tumanggaw naman si Doc bilang tugon kay Mildred. Maya-maya pa ay umalis na si Doc at naiwan na kaming Taylor. Masama akong tiningnan ni Mildred tsaka inirapan padabog itong umupo sa upuan at inilagay ang kanyang ulo sa mesa. Napailing na lang ako at nakangiting humiga. Finally nagantihan ko rin siya. Inis akong umupo sa upuan dahil sa lalaking walang modo. Kailan ba ako makakaalis dito? Buryong-buryo na ako sa pagmumukha niya at gusto ko nang umalis sa buhay nilang mag-ama. Mommy, Dad is asleep, sambit ni Mitch. Dined mo ko naman siya dahil wala ako sa mood makipag-usap sa kanya. In this past few days naging mas close kami ni Mitch and I learned a lot about their life. Sobrang lungkot pala nila. I thought this man is perfect but I'm wrong. Flashback asterisk. Aligaga ako sa pag-aasikaso ng mga gamit ni Gray dahil nasa hospital na siya at ako naman sobrang nag-aalala ako sa kanya kahit hindi kami nagkakasundo. Aba, may soft side rin ako. Pinuntahan ko na si Mitch para sabay na kaming pumunta sa hospital at para maging ligtas din siya. Mitch, let's go, sambit ko. Hindi naman siya umimik, iyak lang siya nang iyak mula nang mabalitaan niya na may nangyaring masama sa daddy niya ay naging ganito na siya. Hindi nga siya kumain kagabi dahil sobra siyang nag-aalala sa daddy niya. Sumakay na kami sa sasakyan nila. Nakasunod ang 2 sasakyan ng mga security guard tsaka yung 2 yaya na kasama namin sa loob ng kotse. Panay tingin lang ako sa daan dahil natatakot ako na may mangyayaring masama. Sobrang tahimik sa loob ng kotse. Walang niza ang nagtangkang magsalita kaya muntik pa akong makatulog ng dahil sa katahimikan. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa hospital. Hospital mismo nila Gray itong pinuntahan namin. Sobrang yaman talaga ng taong di na ako magkakaila kung bakit may gustong pumatay sa kanya. Dumiretso na kami sa loob ng hospital at pumunta na sa private room. May mga security nang nakapalibot sa kwarto ni Gray at ni Iris. Pagkatapat ko sa pinto ay binuksan ko na ito. Naiwan naman ang ibang kasamahan namin sa labas. Pagkabukas ko pa lang ng pinto ay tumakbo kaagad si Mitch habang umiiyak. Daddy, sigaw nito at niyakap ang kanyang ama. Nakakalungkot tingnan si Mitch. Kung ganito ang mangyayari kay daddy, tiyak na mas worst pa ang iyak ko dito. Antong hininga na lang ako dahil wala na akong magawa. Nangyari na. Pumunta na ako sa tapat ni Mitch at niyakap ito. Pinapatahan ko siya upang di siya magpanik. Ilang minuto lang ay kumaelma na ito. Niyaya ko itong umupo sa sofa. Sumunod naman ito at tumabi din ako sa kanya. Tahimik lang kaming dalawa habang tinitingnan si Gray na natutulog ng tahimik. Na basag lang ang katahimikan nang biglang magsalita si Mitch. Mom, do you know why I'm so urged to have a mommy? Sambit nito. Umiling naman ako. Aba, malay ko ba? Because I want to make my dad happy. Nakikita ko kasi sa ibang bata sa school or sa park na masasaya ang daddy nila dahil may mommy sila. Sobrang lungkot ng New Year, Pasko,
At sa ka-birthday namin ni Daddy dahil dalawa lang kaming nagse-celebrate hindi ko nga nakita si Daddy nang umiti every birthday niya wika nito na panganga na lang ako dahil sa sinabi ni Mitch I wonder how they celebrate the important occasion kahit ako talagang malulungkot ako pag dalawa lang kami ni Daddy ang magse-celebrate. This little girl is so mature sa murang edad niya she found out already what's going on and sometimes life is cruel. Kailan ka huling nag-celebrate ng birthday mo na maraming kids na kasama tapos merong Jollibee ang saya-saya kaya nun, nakangiti kong sambit, I haven't experienced everything you said mom. Kasi tuwing birthday ko pumupunta lang kami ni Daddy sa sementeryo tapos doon kami kakain and after that uuwi na kami may iwan na naman akong mag-isa dahil inom na naman si Dad sa bar, malungkot na wika nito napaluha pa nga siya, hey sobrang kawawa naman ng batang ito how she manage all of this hindi niya deserve na pagdaanan ta. Hindi mo sinusumbatan ng daddy mo every time gagawin niya yun tuwing birthday mo. Tanong ko, hindi po kasi kung masakit yung pinagdadaanan ko mas triple yung sakit na pinagdadaanan ni Dad every birthday niya kasi naririnig ko siyang umiyak sa silid niya buong araw paglabas niya sa gabi iinom na naman siya magdadala ng iba't ibang girl sa house namin. I understand why he do that dahil gusto lamang niyang sumaya, she said habang nakayuko, I hugged her tight. Hindi ko ma-imagine kung gaano kasaklap ang buhay ni Mitch kahit ano pang pinagdadaanan ni Gray wag naman sana niyang iparamdam din sa bata, pinagkaaitan niya ng karapatang sumaya ang anak niya. Kumakain ka ba ng cotton candy? Sambit ko kumunot naman ang noo niya at parang nagtatanong ito kung anong sinasabi ko. Halika sumama ka sakin, nakangiti kong sambit sumama naman si Mitch sakin at nagpatangay. Nagpaalam lang ako sa mga security guard na nakabantay sa labas pinasamahan na din nila kami kahit ayaw ko ay wala akong nagawa mapilit kasi sila gusto nilang safe daw kami. Pumunta na kami sa amusement park, itong park na ito ang kumuplito ng childhood ko kaya gusto kong maranasan ito ni Mitch pagkarating namin ay agad naman kaming bumaba hinayla ko kaagad si Mitch at tumungo agad kami sa mamang nagtitinda ng cotton candy, Elsa pong cotton candy manong. Sambit ko binigyan niya naman kami kaagad, binigay ko naman kay Mitch ang cotton candy at manghang-mangha ito sa ibinigay ko sa kanya. Wow mommy! Manghang sambit niya at tinikman niya naman ito kaagad ng walang pag-aalinglangan, napangiti na lang ako at least may nagawa ako para maging masaya siya ngayong araw. Sunod naming pinuntahan ang nagbebenta ng balon na umilo bumili ako ng dalawa tsaka bumili rin ako ng ice cream. Pagkatapos naming bumili ay niyaya ko naman ito na sumakay sa mga rides una naming sinakyan ay carousel sunod naman ay roller coaster tapos Ferris wheel tsaka Vikings, muntika na akong masuka ng dahil sa hilo ngunit si Mitch parang baliwala lang sa kanya. Thank you mommy sabay yakap ni Mitch sakin yakap ko naman siya pabalik, you're welcome basta if you need someone just call me I am your mom kaya don't be shy okay. Sambit ko tumango naman siya bilang tugon, let's go na. Uwi na tayo baka hinahanap na nila tayo, masayang sambit kung umiti naman ito at tumango bilang tugon. Patungo na kami ng sasakyan nang may nakita akong lalaki na sobrang pamilyar sakin huminto naman ako at tiningnan ng mabuti ang lalaki, hindi nga ako nagkakamali SL, L Luhan, sambit ko, are you okay mom? Tanong ni Mitch tumango naman ako at pinona ko muna siya sa loob ng kotse. Tumakbo kaagad ako patungo sa fountain favorite spot kasi namin yun halos maiyak ako hindi ko alam kung anong nararamdaman ko halong emosyon ang nararamdaman ko nakarating na ako sa spot kung saan ko siya nakita at hinanap ko siya kaagad ngunit hindi ko na siya makita sa pangalawang pagkakataon umalis na naman siya nang hindi nagpapaalam. End of the flashback, Mom are you okay? Are you upset? Tanong ni Mitch na pukaw naman agad ang atensyon ko pinawi ko kaagad ang inis at mga iniisip ko. Sorry, nabwebwesit kasi ako dyan sa daddy mo. Sambit ko natawa naman siya, magsasalita pa sana siya nang biglang pumasok ang isang maid na may dalang pagkain. Ma'am ito na po ang pagkain nyo, sambit nito tumango naman ako at nagpasalamat pagkatapos ay umalis na ito at lumabas. Kinuha ko na ang mga pagkain at kumain na muna kami ni Mitch pagkatapos naming kumain ay ginaisang ko naman kaagad si Gray para kumain. Gising, oy gising na. Sigaw ko sa tenga niya mismo bigla naman itong gumalaw at nadala ang katawan ko napayakap tuloy ako sa kanya sobrang lapit ng mukha namin nagmulat ito at pareho kami ng reaksyon gulat na gulat kami sa posisyon namin. 1, 2, 3 smile. Sambit ni Mitch habang kinukunan kami ng litrato agad naman akong itinulak ni Gray nagpagpag naman ako at kumuha ng alcohol, sok. Wala akong sakit, ang arte.
Sambit nito hindi ko naman siya kinibo kinuha ko na ang pagkain niya at inilagay sa harapan niya, tatayo na sana ako nang bigla siyang magsalita. Di mo ba ako susubuan? May utang ka sakin nung nagtanga-tangahan ka ako yung hindi ko na siya pinatapos at umupo ulit ako tsaka siya sinubuan, dahan-dahan naman. Reklamo niya, binigyan ni A agad ako ng nakakamatay na tingin inirapan ko naman siya, kumain ka na kasi dami mo pang sinasabi. Inis kong sambit, wala akong emosyon habang sinusubuan siya nakatingin lang siya ng diretso sa akin medyo nailang ako pero dapat hindi ako magpapadala sa mga tingin niya baka isipin niyang gusto ko siya, ilang minuto lang at natapos na itong kumain pinainom ko na din siya ng tubig baka kasi magreklamo na naman eh. Be careful Mildred, you might fall for me. Nakasmirk nitong sabi tiningnan ko naman ito na parang nandidiri ako sa kanya, dream on boy. Sambit ko sabay alis sa loob ng kwarto nakakainis talaga ang lalaking yun sok. I was so happy that finally nakauwi na din kami sa mansion ng mga Willows. After 1 week na pag-I stay sa hospital at last nakalabas na din kami, after that scenario na sinubuan ko si Gray sa hospital mas lalo niya pa akong tinutok susok. Akala niya ata ma-fall talaga ako sa kanya he's not worth to love. Iris kailan pala ang birthday ni Mitch? Tanong ko kay Iris kasalukuyan kaming nasa koi fish pond ngayon pinapakain namin ang mga koi na ito kasama itong si Iris. On next week po October 13, sambit ni Iris, how about Gray kailan ang birthday niya? Tanong ko ulit, si Sir naman ay next week din October 11, sambit ko, tumanggaw naman ako bilang tugon magkasunod lang pala ang birthday nilang mag-ama. Ma'am may itatanong po ako, seriusong sambit ni Iris ano yon? Naguguluhan kong sambit pag ba may ibang babae si Sir na dadalhin dito mas asakatan ka ba? Ha? As in yun ang tanong niya hanep nagpapatawa ba siya? Hahaha anong klaseng tanong ba yan syempre hindi, sa papel ko lang siya pagmamayari but not in reality and it will never happen. Sambit ko, naloko na. Asek ni Iris habang kinakamot ang kanyang batok, bakit may problema ba? Sambit ko sa kanya, wala ma'am, pero may pag-asa ba si Master sa iyo? Tanong niya ulit napaisip naman ako, wala, pero, pwede rin kung maging mabait at magkakaanghel siya, sambit ko sa kanya. Sorry to tell you but I won't do that, nabigla naman ako dahil sa pagsulpot ni Gray sa likuran ko, anong klaseng tao ba siya at pasulpot-sulpot na lang siya sok. Ano ka ba papansin ka? Inis kong sambit, walang emosyon niya naman akong tinitigan, so totoo na may pag-asa ako. Tanong nito sakin, ilog ang mga mata ko sa bigla, hala. Nag-a-assume ba siya? Joke lang naman yun. Asamero ka. Joke lang naman yung sinabi ko kay Iris, di ba Iris? Tumingin naman ako kay Iris na halos umabot na ang mga ngiti sa kanyang tainga. Sambit nito, binalik ko naman tingin ko kay Gray, good. Buti naman at di mo ako pinagkakainteresan ayaw ko kasel sa babaeng maarte at masama ang ugal, madiin itong sambit asterisk swerte mo naman para pagka-interesan ko sok, makaalis na nga dito. Sambit ko sabay walkout na aalibadbad rin ako sa kanilang dalawa narinig ko pang nagtawanan sila. Iris POV nagtawanan kami ni Master dahil nag-walk out na lang bigla si Ma'am Mildred, pikunin talaga ang mga babae pash. Simula nung umuwi kami dito sa mansion nag-iba na ang aura ni Master di na siya mukhang matandang ulyanin na kasimangot lang kasi lagi yan at di makausap mukhang may nagkakadevelopan undenial lang siguro sila sa isa't isa buti naman kung ganun dahil mananalo ako sa deal namin ni Master. Master tawag ko kay Master Gray papaalis na kasi ito. Oh, ano? Tanong niya, naalala mo ba yung deal natin? Sambit ko, kumunot naman agad ang noo niya, seryoso ba yon? Takhang tanong niya, mukha ba akong nagbibiro? Oo naman, hindi biro na gawin kung pamusta ang sahod ko ng 1 taon Master ano ka ba? Agad kong sabi tumanggaw tango naman siya, sa sinabi ni Mildred kanina mukhang panalo na ako, sambit nito tetanggaw tango din ako, at ngumiti ng nakakaloko, pash dyan ka nagkakamali Master just wait and see. Ha, wag kang pakampant Master ingat ka. Sambit ko isa, siya ang mag-ingat. Sambit nito bago umalis nakangiti ako habang tinitingnan si Master na papaalis na, kailangan ko ng simula ng binabalak kong gawin humanda talaga kayo sakin.
Flashback, nung nasa hospital pa lang kami since maaga akong nagising kaysa kay Master ay nagplano agad ako kung papaano ko pa ibigin ang dalawang ito alam ko kasing ayaw na ayaw nila ang isa't isa ngunit dapat napilitin, kung ayaw ng tadhana aba di pwede ako dapat ang magdedesisyon dahil sweldo ko ang nakasalalay dun. Nag-isip ako ng nag-isip hanggang sa naisip ko si Mitch tama. Kailangan ko si Mitch, agad ko namang tinext si Mitch. Mitch, punta ka dito may sasabihin ako sa'yo kailangan natin gawin ta para sa mommy at daddy M. Yan ang message ko kay Mitch lang minuto lang ay may kumatok sa kwarto ko masayang masaya akong binuksan ang pinto nakita ko naman si Mitch na nakangiti. Isa, ano po yung gagawin natin, may surprise ba tayo? Tanong ni Mitch hinayla ko muna siya papasok sa loob baka kasi may makarinig sa plano ko. Mitch di ba you o observe di ba na your daddy and the mommy of you ay Tagalog inyo na lang po pinapahirapan na layo lang ang serial nyo, sambit nito, talagang namana ata ni Mitch ang utak ni Gray pambihira di ba naman ako pinatapos ganitong ganito din si Master Gray sakin. Ano kasi ang mommy at daddy mo hindi sila nagbabati di ba napapansin mo yun? Sambit ko tumanggo naman si Mitch at sumang-ayon sa sinabi ko, o ngayon dahil nga lagi silang nag-aaway dapat pagbatiin natin sila, sambit ko, okay po ano ba ang dapat nating gawin? Tanong ni Mitch sakin, humandar naman ang kapulyohan ko, pag nakauwi tayo sa mansion bibili tayo ng mga bulaklak tsaka ibibigay natin sa mommy mo kunyari na galing sa daddy mo at bibigyan din natin siya ng mga sweet message. Nakangiti kong sambit sige po kahit ano pong gagawin nyo about kay mom at dad upang magkabati sila count me in po nakangiti nitong sambit. Ayos talaga tong si Mitch isang appear nga tayo, buti ka pa gets mo agad ako, sambit ko nag high five naman kami, end of flashback. Nakangiti naman akong umalis sa fish pond at tinawagan na ang delivery driver kung asan na ba siya kanina pa ako andito. Hello, asan ka na ba? Tanong ko, sir, papunta pa lang traffic kasi, sambit nito. Nakakunot na ang noo ko dahil sa sobrang tagal ni Manong driver pambihirang traffic naman yan panira ng plano ko, sige po pakibilasan po haminipin po kasi yung babaeng bibigyan ko niyan sambit ko, sige po. Wika niya pinatay ko na ang telepono at agad na nagtungo sa kwarto ni Mitch para ipaalam sa kanya na kailangan na naming isagawa ang mga plano namin, dali-dali akong pumunta sa kanya nang makarating na ako ay nakita ko ang isang maid ni Mitch na may kausap sa telepono. Yes ma'am she's alright sambit nito nakatalikod ito kaya hindi niya ako nakikita nakaawang lang kasi ang pinto sa kwarto ni Mitch kailan po? Wika niya ulit na curious ako kung sino ang kausap niya kaya nakinig lang ako. Sige copy, sambit nito at binaba na ang telepono nagkunwari naman akong bumalik sa hagdan upang di niya mahalata na nakikinig ako sa kanya. Asan si Mitch? Tanong ko sa kanya nagulat naman siya. Naglalaro po sir nasa playhouse ni A, sambit nito tumanggo naman ako. Pumasok na ako sa loob ng kwarto ni Mitch at nagtungo agad sa playhouse niya, Mitch, tawag ko kay Mitch agad naman siyang lumingon sa kinaroroonan ko, po. Sagot niya na excite naman agad ako at umupo sa playhouse niya, kailangan na nating gawin ang dapat nating gawin, sambit ko habang nakangiti, Captain, sambit nito at nagsulot, I tap her head masunurin talaga itong bata na ito. Tara na sa baba paparating na ang delivery driver, sambit ko tumanggo naman ito at iniwan na ang mga laruan niya kinarga ko na siya para mapabilis ang lakad namin baka kasi makita kami ni Mildred nakarating na kami sa baba at dumiretso na agad kami sa gate at mabuti naman at dumating na si Manong Rider kanina pa ako nag-aantay sa kanya. Buti naman nakarating agad kayo, sambit ko, pasensya na sir sobrang traffic ice, gusto mo bang palat tayo ng trabaho? Sabi nito at nakangiti pa, abamat-in rin si kuya aagawan pa ako ng trabaho. Ano ba kuya aagawan mo pa ako ng trabaho ayan na ang bayad kumpleto na yan tayo kamay tip ka na dyan, sambit ko galing nyo sir adi kayo madamo sulitin sir salamat, sambit nito habang pinaandar na ang motor hawak-hawak ko na ang isang bouquet ng rosas ayon sa impormasyon na nakuha ko tulips at rosas ang gusto niya dahil walang tulips ito na lang. Nakangiti ako habang inaamoy ang rosas at ini-imagine na binibigyan ko ang babaeng mahal ko at hahalikan ko na siya, naputol naman ang imahinasyon ko nang biglang tinapakan ni Mitch ang paa ko pambihirang bata ito malapit ko na sanang mahalikan yun. Tara na po, baka paparating na si daddy, sambit niya sige na nga, sagot ko sa kanya habang kakamo-kamot sa batok ko nagmamadali akong pumunta sa taas kasama si Mitch nagtungo kami sa kwarto ni Mildred nang dahan-dahan nagulat naman ako nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Sir Iris.
Tawag nito sa akin, napapikit na lang ako ng dahil sa gulat at inis akong humarap sa kanya. Ano? Sambit ko, wala po, sambit nito at umalis, pambihirang kasama bahay yon. Huminga ako ng malalim at humugot ng lakas, kakatok na sana akong naunahan naman ako ni Mitch. Ikaw na lang kaya magbigay, inis kong sambit, binigyan niya naman ako ng nagtatanong na tingin, ngunit di ko na ito pinansin. Mabilis namang binuksan ni Mildred ang pinto at gulat na gulat ito nang bumungad sa kanya ang rosas. Ano ta? Takhang tanong niya, bigay ni Master sa'yo. Sambit ko, seryoso. Nauutol niyang sambit, kailan ba ako nagpatawa? Pabalang kong sambit sa kanya, di ka kasi kapanipaniwala, sambit nito. Napapikit na lang ako nang dahil sa inis na tawa naman si Mitch. Ano, kukunin mo o hindi? Bibigay ko na lang ito sa kasama bahay ni Mitch, sambit ko agad. Niya naman itong hinablot sakin. Para saan daw ito? Sambit niya ulit. Para sa ano? Ano nga yun Mitch, yung sabi ni daddy mo kanina? Kinalabot ko pa si Mitch at tiningnan ng may kahulugan. Mommy, daddy gave it to you. Para sa ano po? Pag thank you niya sa'yo na inalagaan mo siya sa hospital, sambit ni Mitch habang nakangiti na din ako at nag-thumbs up kay Mildred. Seryoso ba kayo? Di naman nagpapasalamat yang si Gray ang di ko na siya pinatapos. Wag ka ng maraming dada dyan Miss Mildred, basta ang sabi ni boss na ibigay sa'yo yan. Mukhang ang nagkakagusto na si boss sa iyo. Sambit ko. Mukhang nagtataka naman si Mitch dahil sa sinabi ko, pero binigyan ko siya ng matatalim na tingin. Umayos naman siya. Palabiro ka talaga Iris, pero sabihin mo sa master mo salamat sa rosas, pero hindi ko parent siya gusto. Sambit nito at sinarhan kami ng pinto. Napangiti naman ako dahil alam kong kinikilig na si Miss Mildred. Apir tayo, sambit ko. Nag-apir naman si Mitch kahit litong-lito ito. Kasalukuyan akong nasa company ko at nag-aasikaso ng papers dahil may kasosyo ako na galing sa Japan. Ang balita ko ay isa itong sikat sa Japan, kaya mas nakakabuti ito sa clothing line na business ko. Mr. Willows, in behalf of the CEO of Glamour's Company, I'm here to discuss things with you. Sambit ng lalaki, spokesperson siguro to ng CEO ng Glamour. Okay, let's start. Sambit ko. Inisa-isa ko na ang mga dapat naming gawin at kung anong shares ang makukuha nila galing sa company namin, at pagkatapos ay tumango naman ito. Thank you Mr. Willows. Lahat ng napag-USA pa natin ngayon ay makakarating sa CEO ng Glamour. Tumango naman ako bilang tugon. Lang minuto lamang ang inilaan ko sa Glamour Company dahil ayokong nagsasayang ng oras kung sa huli ay ire-reject nila ang offer. Magsisayang pa ba ako ng laway sa kanila? Isa din sa rason ay hindi ko gustong mag-explain sa harapan ng iba. Master, wala ka ng schedule ngayon, it's 8 PM already, sambit ng secretary ko. Tumango naman ako, tinawagan ko agad si Iris. Hello Iris, tara sa bar. Yaya ko kay Iris. Wala akong ganang umuwi lalo't nandun si Mildred. Ayaw kong makita ang babaeng yun at ginagawa ko lang ang mga sweet gestures para asarin siya. Siya na ang bahala sa sarili niya kung mafafall siya. Master, ayaw po akong palabesan ni Miss Mildred. Sambit nito ng mahina. Bakit? Kunot-nuo kong tanong sa kanya, kasi London yun na yan kasi kakain na tayo. Masayang sambit ni Mildred sa kabilang linya. Ayan Master, alam mo na siguro kung bakit. Ayaw ko namang mag-iba ang pakikitungo ni Miss Mildred sakin at di ko na pinatapos si Iris at binabaan ko na siya ng telepono. Otomatiko naman akong bumaba at nagtungo sa parking lot. Tiyaka sumakay sa kotse at agad naman ako humarurot. Umuwi na lang ako dahil ayokong maging tanga sa harapan ng mga tao sa bar. Ayokong mag-isang uminom sa bar na yun. Malalim ang iniisip ko habang nagmamaneho hanggang sa may nakita akong isang sasakyan na sumusunod sa akin. Bigla naman akong nag-iba ng direksyon upang iligaw ito. Nakita ko pero na sumusunod ito sa akin. Mas binilisan ko pa ang takbo at tinahak ang makipot na daan. Nag-shortcut naman ako papuntang Mansion Sock. Akala ata ng walang yan na yun masusundan niya ako. Isang nakarating naman ako sa mansion, hindi ko alam kung bakit bigla na lang gumaan ang pakiramdam ko at agad-agad ako dumiretso sa loob ng mansion at nagtungo sa kusina. Natigil naman agad sila sa pagkain at lahat sila nakatingin sa akin. Nakakunot naman ang noo ko nang makita kong lahat ng tauhan ko ay nandito kumakain. Nakayuko silang fahat at hindi makatingin sa akin. Agree, kumain ka na ba? Dalawang basag ni Mildred sa katahimikan. Nabaling naman ang atensyon ko sa kanya. Gusto ko man siyang sigawan ngunit hindi ko magawa. Hindi pa, sagot ko. Halika sumabay ka na sa amin.
Kayo kumain na kayo, wag nyo nang pansinin si Gray, kailang sa kanya yan, sambit niya habang nakangiti. Nakita ko naman si Iris na bumubulong-bulong kay Mitch at nakangiti na parang ulol, pinandilatan ko naman siya ng mata. Umupo na ako sa upuan ko, buti naman at hindi nila ito inupuan. Inabot naman ni Mildred ang rice ngunit di ko tinanggap. Bakit? Tanong niya, di ako nag-raw eyes, walang gana kong sagot, ito na lang salad, healthy ta. Sambit ni Mildred, kinuha ko na at bigla namang nagsalita si Iris, Miss Mildred. Ang sarap pala ng niluto mong adobo lalo na pag may kanin, nakangiti nitong sabi habang naketengin kay Mildred. Na-curious naman ako sa sinasabi ni Iris, ano bang klaseng spices ang ginamit ni Mildred at proud na proud sa kanya ang mga tao dito. Sok, alam kong hindi naman masarap ang luto niya, kinuha ko na ang salad at nagsimulang kumain. Tinitingnan ko naman si Iris na sarap sa pagkain ng mga inihanda ni Mildred. Mommy, the pancit is so tasty and I love lumpia, sambit naman ni Mitch na bigla naman ako, hindi kumakain si Mitch ng mga ganun klaseng pagkain. Mitch, iluwa mo yan. Inis kong sabi, no. Sambit nito habang walang reaksyon akong tinitigan, na papikit na lang ako sa inis dahil kumuha ito ng lumpia at isinubo agad ito sa bibig niya habang nakatingin sakin. Pinipigilan ko ang sarili kong kumain sa mga pagkain na nasa harapan ko, binilisan ko na lang ang pagkain ng salad upang matapos ang delubyo sa buhay ko. Ilang oras ang lumipas at natapos na din ako. Nagpaalam na ako na mauna na ako sa itaas dahil magpapahinga na, wala namang pumapansin sa akin dahil manghang-mangha sila sa luto ni Mildred. Si Mitch din ay di ako binigyan ng goodnight kiss, pash. Simula nang napalapit si Mildred kay Mitch, naging ganito na siya, humanda ka talaga, saking babae ka. Nasa kwarto na ako ngayon, nag-iisip kung anong gagawin upang mawala ang atensyon nila kay Mildred. Kanina pa ako nagmumuni-muni nang biglang may kumatok sa pinto, matamlay naman akong bumangon at binuksan ang pinto. Anong ka, Daddy? Good night, sabay halik ni Mitch sa pisngi ko. Ngumiti naman ako na wala bigla ang ngiti ko nang makita ko si Mildred na nasa gilid na nakangiti sakin. Anong sadya mo? Walang emosyon kong sambit, humugat muna ito ng malalim na hininga bago nagsalita ng tuluyan. Alam kong this past few days we can't get along well, so ngayon gusto kong makilala natin ang isa't isa just for the peace of mind at tiyakati. Thank you pala sa bulaklak na ibinigay mo, nakangiti nitong sambit. Natulala naman ako sa sinabi ni Mildred, what she says about. Pinagsarhan ko naman siya ng pinto. I don't want to waste my time for nonsense things. Anong bulaklak? I didn't give her anything. Humiga na lang ako at nag-isip ulit ng plano upang mawala ang atensyon nila kay Mildred. I want all the attention alone. And I know the only way to get their attention is sasakyan ko. Ang trip ni Mildred, gusto niyang magkaayos kami just for show, then I will do it. Mildred's POV, nagtaka ako kung bakit ako binigyan ni Gray ng bulaklak, hindi ba ito scam? Ang alam ko kasi he is heartless. Kung tungkol naman ito sa pag-aalaga ko sa kanya sa hospital ay pinilit lang naman niya ako kasi ang sabi niya may utang na loob ako sa kanya. I'm so frustrated. Tumayo naman ako at kinalma ang sarili ko. Maybe he's not that bad at all and I decide na bibigyan ko siya ng second chance. I don't want to stay here with full of anger and frustration, lalo na at wala siyang balak na mag-file ng divorce sakin. Tatapusin ko na lang ang contract na 2 years with him. Bigla naman akong nagka-light bulb sa utak ko. Yes. Tandang padamdam. Alam ko na. Bibigyan ko siya ng chance at magbait-baitan ako sa kanya para pag nakuha ko na ang tiwala niya ay ipapaper mo ko na sa kanya ang divorce paper nang sa ganun ay maging malaya na ulit ako at ang una kong gawin ay unti-unti kong kukunin ang atensyon ng lahat. Nagpaanda ako ng marami, naglotbi na rin ako ng mga ulam. After a few hours ay naluto na rin. Tiyak inihanda na namin ang mga pagkain. Tinawag ko na ang lahat ng tauhan sa mansion at pinakain sila. Nakakatuwang tingnan na masayang masaya sila. After all, it's not bad na ginawa ko ta. Mtek also loved my dish. Kumain pa ako at masayang masaya kaming nagkwekwentuhan. Nagulat naman ako nang bigla namang huminto ang lahat at nagsiyukuhan naman ang mga staff. Tiningnan ko kung sino ang dumating at di nga ako nagkamali. Agad naman ako gumawa ng hakbang. Gray, kumain ka na ba? Tanong ko. Siyempre, as mabait at maalaga na asawa kailangan mo tanungin ng husband mo kung kumain na ba siya. Nabasa ko lang yan sa libro. Hindi pa, sagot niya na bigla naman ako nang sumagot siya. In fairness, hindi siya naging bastos. Halika, sumabay ka na sa amin. Kayo kumain na kayo, wag niyo nang pansinin si Gray, okay lang sa kanya yan. Sabi ko. Di na kasi ginagalaw ng staff ang mga pagkain nila. Natakot siguro na baka pag-alitan ng lalaking ito. Syempre nagmamagandang loob lang naman ako sa mga tauhan niya.
Inabot ko sa kanya ang rice ngunit umayaw siya ang arte naman sok. Buti naman at maraming tao dito dahil nagkukunwari akong mabait ngayon gusto kong ipalaman sa kanya itong plato na ta. Bakit? Tanong ko, inaayawan ba niya ang luto ng sang Vieta Mildred Guazon? Di ako nag-raw eyes, sambit niya gustong gusto kong ipalaman sa kanya itong Elsang bandehadong sinaing sobrang arte naman akala mo dagdag pogi points ang hindi pagkain ng rice sok. Napilitan naman akong ngumiti sa kanya. Ito na lang salad healthy ta, wika ko, Diyos ko naman perwisyo itong lalaking ito akala mo naman naging pogi siya nang dahil sa pagsasalad niya pash. Kakainis. Bigla namang nagsalita si Iris my heart is flat red when he praised my dishes pati na din si Mitch, alam kong nangangati na sa inggit itong lalaking ito dahil nasa sakanya lagi ang atensyon ng lahat dahil sa cold treatment nito bow down lahat sa kanya pero ibahin niya ako. Nagkakasiyahan kami sa hapag at hindi na namin pinansin si Gray na tahimik na kumakain hindi ko nga namalayan na nakaalis na pala siya, lang minuto ang nakalipas ay natapos na rin ang masayang salo-salo at ang mga tauhan na lang daw ang bahala sa mga kalat na nasa kusina nagpasalamat naman ako sa kanila gayon din sila nagpasalamat din sila sa akin, niyaya ko na si Mitch na pumunta sa taas, si Iris naman ay nagsi-R na muna dahil napasobra ang kain. Binihisan ko na si Mitch at sinuklayan ang kanyang buhok sumama naman siya sa kwarto ko nagbihis na rin ako at naghilamos tsaka nagtoothbrush at nagsuklay ng buhok. Mommy, can we go to Dad's room? Sambit ni Mitch tumango naman ako ito na ang sign upang gawin ang pangalawang hakbang ko. Kumatok si Mitch sa pinto medyo natagalan ito bago buksan, magsasalita na sana siya nang biglang magsalita si Mitch humalik naman ito sa daddy niya at umalis na napangiti na lang itong si Gray na wala agad ang ngiti niya nang nakita niya ako sa gilid. Anong sadya mo? Sambit nito, unti-unti nang kumabog ang dibdib ko. I gather all my courage at bumuga ng isang malalim na hininga, alam kong this past few days we can't get along well. So ngayon gusto kong makilala natin ang isa't isa just for the peace of mind at tiyakati thank you pala sa bulaklak na ibinigay mo, nakangiti kong sambit please mag-response ka at pumayag ka, gusto ko nang sumigaw ng dahil sa kaba. Natulala lamang ito sa nga sinasabi ko at pinagsarhan ako ng pinto buweset na lalaking taang bastos buti nga ibinaba ko ang pride ko for his sake ako na nga itong nanuyo, inayawan pa sok. Nakakainis. Bumalik na ako sa kwarto ko at isinara ang pinto umupo ako at nag-isip-isip. Hindi ako susuko. Vieta Mildred Guazon promised that I will do anything to get Gray's trust. Sambit ko habang tinataas ang isa kong kamay humanda ka sakin lalaking antipatiko.